Magandang umaga mga bata! Welcome sa Tuklas TV! Ako si Teacher Janice, ang kasama nyo ngayon para matuto. Ngayon, mag-aaral tayo sa asignaturang Filipino 1, ikalawang markahan, Module 1. Pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang pabula, tugma o tula, at tekstong impormasyon. Kamusta mga bata? Eto na naman tayo sa ating panibagong araw. Pero bago ang lahat, ay magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga muli mga bata. Sana ay handa na kayo sa ating bagong aralin. Pero bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating mga alintuntunin sa klase para mas maayos at masayang pag-aaral. Una, makinig sa guro. Pangalawa, itaas ang kamay kapag may tanong. At pangatlo, huwag maingay. Pero bago ang lahat, ano nga yung leksyon natin kahapon? Tama, ito ay ang tula. Ano nga yung tula? Tama, ngayon, mayroon tayong aktibidad na gagawin. Samahan niyo akong basahin ang kwentong pinamagatang Si Clara na Mahilig sa Candy. Si Clara na mahilig sa candy. Si Clara ay mahilig kumain ng candy. Walang araw na hindi siya kumakain nito dahil marami siyang nakaimbak ng mga candy galing sa kanyang pinamili. Ngunit isang araw, habang kumakain ng candy si Clara, sumakit bigla ang kanyang ngipin. Ito pala ay hindi nagsisipilyo pagkatapos kumain ng candy. Sumakit ito ng sumakit hanggang sa sinabi na niya ito sa kanyang magulang. Sinabihan ito na magsipilyo araw-araw upang ang sakit ay mawala at hindi na dapat siya kumain ng candy araw-araw. Sinunod ni Clara ang bilin ng kanyang magulang. Simula noon, hindi na sumasakit ang ngipin ni Clara dahil ito ay nagsisipilyo na at hindi na gaano kumakain ng candy. Nagbasa at nakinig ba kayo sa kwento? Kung gayon ay meron akong mga tanong. Sino ang bida sa kwento? Tama, ito ay si Clara. Pangalawa, ano ang kinahiligan niyang kumain? Tama, ito ay ang candy. Pangatlo, ano ang kanyang ginawa upang mawala ang sakit nito? Tama, magsipilyo araw-araw at hindi na kumain ng candy araw-araw. Mabuti mga bata at nakinig kayo sa ating kwento. Bago tayo dumako sa ating leksyon ngayon, ay ito muna ang mga layunin. Una, may larawan ang mga tauhan sa napakinggang pabula, tula o tugma at tekstong pang-impormasyon. Pangalawa, mapapahalagahan ang mga napakinggang pabula, tula o tugma at tekstong pang-impormasyon. At pangatlo, masasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang pabula, tugma o tula at tekstong pang-impormasyon. Ang leksyon natin ngayon ay tungkol sa nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang pabula, tugma o tula at tekstong pang-impormasyon. Pabula. Ang pabula ay isang uri ng katang-isip na kwento na karaniwang gumagamit ng mga hayop bilang pangunahing tauhan. Tula. Ang tula ay isang anyo ng panitikan na gumagamit ng mga salita sa masining at madamdaming paraan. Mahalagang impormasyon. Ang mahalagang impormasyon ay tumutukoy sa mga tiyak at makatotohanang datos o kaalaman na maaaring makuha mula sa mga tekstong pang-impormasyon. Ngayon ay alam niyo na ang leksyon natin ngayon, ay meron na naman tayong aktibidad na gagawin. Ito ay ang tuklasin ang tula. Putak! 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 Sabi ni Mulak, alagang manok, na sa umaga ay itlog ang dulot. Putak! 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 Pangalawang araw ng pangingitlog ni Mulak. At
tila siya ay galak na galak. Putak, putak, putak! Mga kaibigan, hayan na ang aking itlog. Kainin ninyo at nang kayo ay maging malusog. Mga bata, nakinig ba kayo sa tula? Mabuti. Ito ang mga iilang tanong patungkol sa tula. Una, ano ang pamagat ng tula? Tama, ito ay simulak. Pangalawa, sino ang pumuputak sa umaga? Tama, ito pa rin ay si Mulak. Pangatlo, bakit pumuputak si Mulak? Tama, dahil ito ay nangingitlog. Pang-apat, ano ang nararamdaman ni Mulak habang dulot niya ang kanyang itlog? Tama, ito ay galak na galak. Panglima, ano ang magandang maidudulot sa iyong katawan kapag kumain ka ng itlog? Tama, ikaw ay magiging malusog. Mabuti mga bata ay nakikinig kayo at nakakasagot sa mga tanong. Ngayon ay dumako naman tayo sa balita. Makinig ng mabuti. Ang pangunahing proteksyon laban sa sakit ay ang palaging paghuhugas ng kamay. Ang regular at madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon ay pumapatay ng virus na maaaring nasa iyong mga kamay. Ngayon, tungkol saan ang balita? Tama, ito ay tungkol sa proteksyon laban sa sakit. Pangalawa, ano ang pangunahing proteksyon laban sa sakit na may virus? Tama, ito ay ang paghuhugas ng kamay. Pangatlo, kailan tayo maghuhugas ng kamay? Tama, ang inyong mga sagot ay tama. Ngayon, bago tayo magbakas sa ating araw na ito, meron akong asignatura sa inyo. Makinig ng Ang Bayan Ko. Pakinggan ang kantang Ang Bayan Ko at gumawa ng refleksyon kung ano-ano ang natutunan nyo batay sa kantang ito. Ayan mga bata, natapos natin ang ating aralin para sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at naunawaan. Kita-kits sa susunod na klase. Paalam!